Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Alas 9 na ng gabi nang magpakita sa overview ang boss ni Luna. Magandang gabi Ma'am Ana Lu. Sana nga magandang gabi ko. Kinuha nitong champagne na isinali ni Luna dito. Salamat. Sige, doon na muna ako sa private office ko at mag-iisip ako kung paano ko ma-appreciate ang mundong ito. Napangiti na lang siya. Ang hilig talaga ng amo nila na magdrama na parang laging depressed. Kahit na nga wala namang dahilan para ma-depress, paraan lang siguro iyon ni Ana Lu para hindi nito masyadong intindihin ang mga problema sa buhay. Kung paano siya umasa, mayroon siyang ilan sa mga walang pakialam na ugali ni Ana Lu. Isang rum runners please. Agad nakilala ni Luna ang boses na iyon, si Migs iyon. Bakit kayo naka-ball cap sir? Tanong niya nang ilapag sa harap nito ang in-order na inumin. Umiiwas lang sa gulo. Nakita kita kanina sa Hyatt Hotel. Nag-apply kasi ako ng trabaho. Nakita rin kita. Napakamot na lang sa ulo si Migs. Si Charmel iyon, anak ng isa sa mga stockholder na kumpanya ko. Hindi ko siya girlfriend. Nagpapaliwanag ka ba sa akin? Well, gusto ko lang magpaliwanag. Wala namang ibang dahilan. Hindi mo na kailangan gawin yon. Bartender lang ako dito sir. Hindi mo ako girlfriend. Kung ganun, gusto mo bang maging girlfriend ko? Sinulya pa ni Luna ang hawak na baso ni Migs. Ilang bars na bang napuntahan mo bago ka napunta dito sa amin, sir? Dito lang ako sa overview nagpunta ngayong gabi. Bakit? Lasing ka na yata. Kung ano-ano nang sinasabi mo. Ano bang sinabi ko? Nagkabit-balikat lang si Luna. Saka iminawastra ang wala namang lamang baso ng lalaki. Refill, sir? Umiling ito. Well, anong masasabi mo, Luna? Tungkol saan? Maging girlfriend ko. Alam mo sir, kung may problema ka, huwag mo na lang ako idamay. Mukha ka namang mayaman. Kaya mo yung lutasin niya na mag-isa lang. Mukhang natumbok niya ang dahilan ng bigla ang pagpapropose ni Migs. Napabuntong hininga ito. Tama ka, may problema ako. Isang napakalaking problema. Tungkol ito sa aking mga magulang at lolo't lola ko. Magbibigay sila ng party para sa akin bukas. Anong problema dun sir? Dahil bukas din ng gabi, magtatapos ang pagiging binata ko. Doon, nakuha ang atensyon ni Luna. Mag-aasawa ka na bukas? Congratulations kung ganoon. Hindi. Hindi ako ikakasal bukas. Tinungga ni Migs ang laman ng baso. At iyon ang dahilan kung bakit kita inalok na maging girlfriend ko. Kailangan ko na magpapanggap ng girlfriend para ipakilala sa pamilya ko at pigilan sila sa masamang balak sa love life ko bukas ng gabi para tigilan na rin nila ang pagpapadala ng mga babaeng inirereto para sa akin. Nagsasawa na ako. Hindi naman yung problema Sabihin mo lang sa kanila na ayaw mo pang mag-asawa at tigilan na nila ang pagrereto sa'yo. Kung ayaw ka nilang pakinggan, sabihin mo lang na pumunta sila sa impyerno. Masasabi mo ba yan sa mga taong pinakamamahal mo? Nasa langit ng tatay ko. Ay, ako, pasensya na. Okay lang, hindi na naringgan pa ng kahit na ano si Migs habang pinupunasan ni Luna ang counter table. Nang balingan niya ang lalaki, titig na titig ito sa kanya. Bakit? Gusto sanang ikaw na lang ang magpanggap na girlfriend ko. Napabuntong hininga na lang si Luna. Ayokong madami sa problema mo sir. Isa pa, bakit hindi na lang yung babaeng kahalikan mo sa hotel ang alukin mo magpanggap na girlfriend mo? Hindi ko siya hinalikan. Hinalikan niya ako. Gusto ko lang malinawan. Okay, karaniwang haltak. At hindi ko aalukin si Charmel na magpanggap na girlfriend ko dahil siguradong iba ang magiging tingin niya roon. At ayokong bigyan ng anumang dahilan ang isang babae na mag-isip ng kung ano tungkol sa relasyon na yun. At akong inaalok mo dahil ligtas ka na, hindi mo ako mahal, hindi kita mahal, hindi mo hihilingin ang atensyon ko at hindi ako hihingin ang atensyon mo.
Siguradong marerestore ko ang bachelorhood ko kung sa'yo ako hihingi ng tulong. At kung tatanggapin ko ang alok mo, babayaran kita ng 100,000 piso. Isang araw lang naman ang hindi mo ipapasok sa trabaho dahil isang araw lang din naman ang itatagal ng party. Natigilan si Luna. 100,000 piso? Masyado bang maliit? Sige, 500,000. No, gagawin ko 1,000,000. Pumayag ka lang. Napatanga na lang siya sa lalaki. 1,000,000 sa loob lang ng isang araw? Not bad. Sige. Napansin niya nagulat si Meg sa sagot niya. Oh, bakit? Payag ka na? Kailangan ko ng pera eh. 1,000,000 sa isang araw lang? Hindi ako tanga para palagpasin ang opportunity na iyon. Mukhang hindi pa rin makapaniwala si Meg sa narinig. Ano na? Itutuloy pa rin ba natin ito? O pinagtitripan mo lang ako ngayong gabi? Hindi. Totoong alok ko. Itinaas nito ang kanang kamay, mukhang nanunumpa. 1,000,000 para sa isang araw na trabaho. At magbe-behave ako, ipinapangako ko. Anong nangyayari dito? Si Analu iyon. Nakalapit na pala ito nang hindi nila namamalayan. Narinig kaya nito ang pinag-uusapan nila ni Megs? Mukhang hindi naman, dahil sa lalaki lang nakatingin ang boss niya. Ma'am, pwede ba akong umabsent bukas? Bakit? Anniversary niyo ba? Sige, lumiban ka bukas. Ikaw lalaki, ingatan mo yang si Luna. Kapag pinaiyak mo yan, paiiyakin din kita. Ma'am Analu, hindi. Ibabalik ko si Luna rito ng buong buo, pangako. Mabuti, sinamaan siya ng tingin ni Analu. Parang kilala kita. Ibinaba ni Megs ang visor ng kanyang ball cap. Marami lang siguro talaga akong kamuka. Mukhang nakontento na rin si Luna dahil tahimik silang umalis. May pinagtataguan ka ba? Tanong ni Luna kay Megs. Kailan ko bang maghinala sa'yo? Maari kong tiyakin sa iyo na ako isang matinong tao na komunidad. Kung hindi ka naniniwala, basahin mo na lang ang issue ng Daily Magazine for this month. Hindi na nito inubos ang natitirang alak sa baso at nagbayad na. Magkita tayo bukas. Saan? Susunduin na lang kita. Alam mo kung saan ako nakatira? Ngumiti siya nang nakakaloko. Sinundan kita kagabi pag uwi mo. Nakita ko kasi na pag upo mo sa jeep, nakatulog ka kaagad. Nag-aalala akong baka may mambasto sa'yo habang natutulog ka. Hindi maintindihan ni Luna ang sarili kung bakit hindi niya magawang magalit kay Megs sa pangungulit man o sa pagsunod nito sa kanya. Meron ba? Tanong na lang niya. Wala. Mababait ang mga nakasabay mong pasahero. Sige, magkita na lang tayo bukas at salamat sa pagpayag mo. Huwag kang magpasalamat. May bayad yun. Nakangiti lang na tumango si Megs, saka nagpaalam na. Sinundan ni Luna ng tingin ang lalaki palabas ng overview. Hindi gaya ng unang beses niya itong makita na naka-business suit, pantalong maong at simpleng polo shirt lang ang suot ni Megs ngayon. And the ball cap, of course. Sa halip na makabawas iyon sa using appeal ng lalaki, mukha nakadagdag pa nga iyon. Hindi na siya nagtataka kung ang tinutukoy nitong iniiwasang gulo ay ang mga babae naghahabol dito. Chai, tawag niya sa isa sa mga waitress. Dala mo bang magazine tungkol sa The Billionaires Class? Ikaw Luna ha? Tudyo nito. Akala ko talagang bato ng puso mo pagdating sa mga lalaki. Pero heto ka at interesado ka rin pala sa Billionaire Boys. May titingnan lang ako. Pwede ko bang mahiram sandali? Teka ha, kukunin ko sa locker room. Pagbalik nga ni Chai, dala na naka-plastic cover pang magazine. Ito pa mismo ang nagturo sa kanya kung nasaan ang article na madalas nitong pagkaguluhan at ng iba pang mga waitress kapag walang gaanong customer. Nakita nga niya roon ang picture ni Megs, Juan Miguel Feliciano, nag-iisang may-ari ng Feliciano Foods Corporation, tagapagmana ng chain of hotels ng kanyang mga magulang at malalawak na lupain ng kanyang lolo't lola sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa ibang bansa. Grabe no, sambit ni Chai na nakiusyoso na rin. 28 pa lang siya, pero bilyonaryo na. Gwapo pa. Nung nakita ko nga siya rito nung nakaraang gabi, akala ko namamalikmata lang ako. Kung gwapo kasi siya sa mga picture niya dyan sa magazine, mas gwapo siya sa personal. Teka, 'di ba ikaw ang kausap niya nung nandito siya nung nakaraang gabi? Anong pakiramdam na may kaharap na bilyonaryong gwapo ha, Luna? Obviously,
Wala sino man sa mga fans ng Billionaire Boys ang nakahalata na si Migs rin ang kausap ulit niya kanina. Okay lang, wala naman siya ipinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Nagpatuloy si Luna sa pagtitig sa nakangiting picture ni Migs sa magazine. Kaya pala parang barya lang dito ang 1,000,000. Bilyonaryo pala ito. Salamat, Shai. Ibalik mo na yan sa locker room mo at baka malukot na naman yan ni na Bingbing kapag nakita nila. Oo nga, siya nga pala. Narinig namin si Ma'am Ana Lu na sinasabing anniversary niyo bukas ang boyfriend mo. Siya ba yung kausap mo rito kanina pa? Yung matangkad na lalaki na kasombrero? May order yata sa table 7. Puntahan mo na. Paiwas na sagot ni Luna. Ano kaya magiging reaksyon ng mga ito kapag nalamang ang kausap niya na nagdaang araw at kanina ay iisa at inalok pa siya maging girlfriend? Ah, hindi. Mag-boyfriend na pala sila ni Mix Feliciano sa ngayon. Hindi nga lang official. Hindi na kailangan malaman ng lahat ang tungkol sa usapan nila. Ayaw niya magmukhang oportunista sa mga mata ng ibang tao. Alam na niya kung paano gumana ang utak ng mga tao, lalo na at isang gaya ni Mix Feliciano involved. Hindi malayong pag-isipan siya ng masama. Oh well, kung ano man ang iisipin ng mga tao, tama naman ang mga ito, pero wala na siyang pakialam doon. Basta bukas, nasisiguro niya mag-iiba ng takbo ng buhay niya. Nakakagulat mga kafelisidad. 1,000,000 para sa isang araw na pagpapanggap na girlfriend ni Migs Feliciano, ang isang sikat na bilyonaryo. Sino ba naman ang hindi papayag sa offer? Aba, malaking tulong na magagawa ng 1,000,000 sa buhay ni Luna na isang bartender. Ano ang maaring mangyari sa isang araw sa pamilya ng ating milyonaryo? Kaya naman, abangan!